Magandang hapon po sa lahat. Ngayon ay Lunes sa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Euharistiya, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo para sa pasasalamat nina Ferdinand at Maxima Sayo and family, Virginia Ramos and family, Nicolay Madrid Tagle, Edwin and Vilma Villanueva and family, Lorenzo and Susan Enriquez and family, Rani, Leng and Yuan Collantes, Baby Ripuhia and family, Ogie Gonzalez and family, Alan Ray Ordonez at pamilya, Pablo at Binig Pascual at pamilya, Bibi Crisostomo. Para po sa natatanging kahilingan ni Danilo Tabaw, para po sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Alan Ray Ordonez, para sa maagang paggaling ni Renato Bondok, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumaon na sina Aurea, Armando at Danny Clifford. Gayon din po para sa lahat ng nag-aalay ng mass card sa mga mahal nila sa buhay. Isama rin po natin sa ating panalangin sa pagdiriwang ng banal na misa ngayon ang pasasalamat sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Clark Calien Kapalungan.
Sama rin po natin sa ating panalangin sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ang pasasalamat sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si John Carlos Bautista.
Ang atin pong punong tagapagdiwang ngayong araw na ito ay ang kurang paroko ng parokya ni San Pedro Apostol mula sa Borol 2nd, Balagtas, Bulacan, Reverendo Padre Leopoldo Evangelista III. Magsitayo po ang lahat. Purihin natin palakpakan ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po'y naghahanda para sa kapistahan ng ating minamahal na patron, Santiago Apostol, upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang. Buong kababaang loob, aminin natin mga nagawang kasalanan. Inaamin ko
sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Paraon ng balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang naglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Paraon ng kanyang mga karwahing pandigma at kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 piling karwahing pandigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Ang Paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo ang mga kawal ng Paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pihahirot sa tapat ng Baal-Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaan sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inalis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo.
sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon, wala kayong gagawing anuman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon ay ating awitan sa kinamtam niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginoon ay atin ngayong awitan sa kanyang kinaptang dakilang tagumpay. Ang makababayad kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang aking nagkukup, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya ay mandirigma na walang kapantay. Panginooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Paraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati nasa sakyat kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila ay natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, wala ngang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang Anak ng Tao
ay 3 araw at 3 gabi sasailalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Maligayang kapistahan po, tanda ng ating parangal sa ating patrong Santiago Apostol. Palakpakan natin siya. Kamusta na po kayo? Hindi po kayo tumatanda. Yun lang po, hindi rin po tayo bumabata. Yun lang ang problema. Para po sa ating pagninilay, kadalasan po para tanggapin natin ang anuman, kinakailangan ito'y dumaan po sa pagpapatunay, dumaan sa anumang senses ng ating katawan. Nasabihin natin, nahawakan ko kaya masasabi kong ito'y bulaklak, o kaya naman nakita ko. At sinasabi pa natin, to see is to believe. Hindi ho ba mas maganda na sa pananampalataya, pagbalik ta rin natin, to believe is to see? Mga kapatid, ito po ang makikita natin sa ating tipak ng Ebanghelyo na ikangay conflict ng ilang mga Hudyo, partikular ng mga skriba at mga Pariseyo, ang paghingi nila ng tanda. Kaya tayo po ay binibigyang babala. Mayroon bang pagkakataon na nais natin mapatunayan pa ng Diyos ang kanyang sarili for us to say that He is true and He is alive? Atin po ngayong tingnan ilang mga bagay. Una po, para po maisulong natin ang lubos na pagtanggap sa Diyos na siya'y totoo, na siya'y buhay. Look into ourselves. Tingnan po natin ang ating sarili. The sole purpose of God, that's why we were created, is for Him to share His love. Yan po ang pangunahin niyang layunin. Kaya nilikha niya ang tao para may pagbahaginan siya ng pag-ibig. Itanong natin sa ating sarili, nararanasan ko ba ang pag-ibig ng Diyos? Father, parang hindi. Bakit kaya hindi? Baka iba ang pananaw mo. Nililimitahan ba natin ang biyaya ng Diyos sa material lang? Well, in fact, we have the life that He gives. Yung buhay na taglay. Hindi po marami ang biyaya. Lahat po ay biyaya. Everything is grace. Yun po ang pakatandaan natin na tayo po hindi lang po nilikha ng Diyos. Sinusustina tayo sa buhay na ito. We already have what we need, though not necessarily what we want. Nasa atin na po ang kailangan natin, bagamat hindi yung gusto natin. Kapag ang tao po'y mapaghanap, ang tao po, kapag ang kanyang panukatan, maabot ang gusto niya, we can never have a thankful heart. Pwede tayo ay hindi makapagtanto na ang Diyos ay mabuti. Sabagat marami tayong gusto. Ngayong pandemya, wala pa naman akong nabalita ang namatay sa gutom. Patuloy pa rin tayong sinusustina. Ang tingin ko nga sa ating lahat, puro mabibilog Ha? Baka nga hindi naman namatay sa gutom
namatay kakakain. No. Abay, meron ng meals. Breakfast, lunch, dinner. In between, meron pang merienda. At bago matulog, may midnight snack pa. Ha? So, nandyan na ang kailangan natin. Kadalas ay sobra pa. Huwag tayong mapaghanap. Kaya sa una para ating tandaan na ang Diyos ay totoo at buhay. Tingnan natin ang ating sarili. At hindi lang tayo binigyan ng kani-kanyang pag-iral, meron tayong kani-kanyang pamilyang pinagmulan na nagdaragdag ng iba yung kabuluhan at kulay sa ating buhay. At hindi lang na tayo binigyang buhay, sinususti na tayo. Maranasan nawa natin ang kanyang pagmamahal. Ikalawa po, nais ko po'y makita natin na ang Diyos ay totoo at buhay in the point of our death. Hindi lang po dun sa ikangay pag-iral hanggang kamatayan. Ito nawa ang ating mapatunayan. Lagi nating itatak sa ating isipan, iluklok sa ating kalooban na maging sa kamatay ay sinamahan tayo ng Diyos. Kaya naman po kung tayo magkakasakit, makita natin si Kristo Jesus nagpakasakit. Kung tayo po'y mamamatay hanggang kamatayan, sinamahan tayo. Batid natin yan. Ang ating patron na si Santiago Apostol, even up to death, he proved that God is alive, that Jesus is true. Siya nga daw ang una na nagbubuhok ng dugo, nag-alay ng buhay. Isa nga po sa taga-usig niya. At that point na siya po'y inuusig, nakita po yung katatagan ng kanyang pananampalataya at yung kanyang pagkapit kay Kristo. Kaya at that very moment, naging Kristiyano ito. And he even asked for forgiveness. At ang sabi po ng ating patrong Santiago Apostol, peace be with you, my brother. Kapayapaan, kapatid. Kaya po, makikita ba natin na ang kamatay ay pagpapabaya ng Diyos? Magtatanong ba tayo kapag may mahal sa buhay na namatay? At itatanong natin sa Diyos, ikaw ba'y lumikha para pugnawin yung nilikha mo? Binigay mo ba yung buhay para yung buhay na binigay, bawiin mo lang? Parang hindi akmang tanungin ng Diyos sapagkat kahit ang Diyos naranasan ng kamatayan. Kaya naman, hanggang kamatayan nawa, mapatunayan natin, ipahayag natin na buhay ang Diyos. Totoo ang Diyos. Nawa in our lifetime, yan ang ating maipahayag. Kapag kaya ang naipahayag natin, talagang tayo po ay nagagabayan sa ating buhay. At pagka sumapit yung kamatayan natin, ang tanong is not just how did he or she died. Ang tanong, how did he or she lived? Nawa po pag tayo namatay, dahil na rin po sa ating pagkapit kay Kristo, pananampalataya sa Kanya at wala nang dapat patunayan pa ang Diyos. Namubuhay tayo sa Kanya. Pag tayo namatay, ang usapan nawa, hindi paano siya namatay. Baka mamaya, may magsasabi pa, buti na lang namatay na. Napakainam po sa burol ang pinag-uusapan, paano siya nabuhay. Yan po ang tanda ng isang mananampalataya na naniniwala kay Kristo na ito'y totoo at buhay. At ang ikatlo, ikahuli, sa kabilang buhay, yan ang ating makakamtan. Yan po ang inihahain ng Diyos. Yan po ang kinamtan ng mga taga-Ninive
sa pangangaral ni Jonas. Gayon din ng mga taga-Timog o yung reyna na nakinig sa karunungan ni Solomon, yung kaligtasan, na sa araw daw nga ng paghuhukom, itong mga ito na ikangay na paggabay sa Panginoon ay huhusga sa atin. Mga kapatid, hindi po na binibigyang diin ng Panginoong Hesus ang kapahamakan, bagkus baguhin natin ang ating kaisipan sa atin pong pananampalataya sa Kanya. Ito'y maging lubusan, maging malalim, maging matatag, na sa huling araw nawa, makasama tayo ng mga taga-Ninive o ng reyna ng Timog na napagabay sa Diyos. Ikatlo't ikahuli po, para ating makita ang atin pong sinasampalataya ng Diyos dito sa lupang ibabaw. Siya po ang ating makakadaupang palad at makakasama sa kabilang buhay. Sinamahan po tayo ni Kristo sa kamatayan para ipagsama tayo sa Kanyang pagkabuhay. Yan po ang ating buuin sa ating kaisipan, patatagin sa ating kalooban. Yan na po ang kinamit na putong ng tagumpay ng ating patron na Santiago Apostol. Yung buhay na walang maliw, buhay kapiling ang Panginoon. Alam kong yan ang gusto nating lahat na marating. Diyan tayo dadalhin ng ating patron. Kaya nga patron, pattern, padron, huwaran, tularan, hindi lang po hingian or intercessor o tagapamagitan. Siya po ay tularan sa pamumuhay. Nawa katulad niya, in our lifetime, may we express our faith. Nawa po, walang pagpapatunay na kailangan ang Diyos, sapagat buo ang ating pananampalataya katulad ng ating patron, hanggang masapit natin ang buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos at ang mga banal. Makikita natin ang ating patron at makakadaupang palad sa kalangitan. Amen. Mga kapatid, natuklasan ni Jonas na walang makatatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay at matatag na pananalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Atin pong itutugon sa bawat panalangin, Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan naway ipahayag na walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway ating itakwil ang masamang pag-ugali at tumarap tayo sa Diyos na may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao naway makatagpo na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Sa katahimikan at sa tulong ng panalangin ng ating minamahal na Santiago Apostol, sambitin kay Jesus, iba pa nating mga dinarasal.
Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakaasam mo mula pa noong una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanyang magpakailanman. Ito'y aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Pag-aalay ng simbolo ni Santiago. Kandila. Ito ang sumisimbolo sa liwanag ni Kristo na siyang dala-dala ni Santiago sa kanyang pangangaral. Dahil sa kanyang masigasig na pagtuturo ng salita ng Diyos, ay palaganap niya ang liwanag ni Jesus hanggang sa dulo ng mga daigdig. Ang mga kandila ay iaalay ni Sister Beatriz Esguerra at Sister Erlinda Reyes. Tungkod at sisidlan ng tubig ng peregrino. Ang tungkod na sumisimbolo sa katatagan na bigay ng Diyos at ang pagiging masigasig ni Santiago. Ang tungkod ang naging sandigan niya sa mga oras na siya ay nangihina sa oras ng kanyang paglalakbay. Ang sisidlan ng tubig naman na sumisimbolo kay Jesus bilang tubig ng buhay, ang siyang dala-dala rin ni Santiago sa mga dulo ng daigdig upang ang mga nauuhaw sa salita ng Diyos ay makainom sa bukal ng buhay. Ang tungkod at tubig ang naging tanging baon niya sa kanyang paglalakad ng milya-milya upang ang kanyang lakas at patuloy na manauli at manariwa. Ang tungkod at sisidlan ng tubig ay niaalay ni Sister Lulu Morante. Sombrero ng peregrino. Si Jesus bilang ating dakilang kapahingahan ang siya rin namang naging kanlungan ni Santiago sa oras na siya ay napapagal sa kanyang paglalakbay. Ang lilim ng sombrero na nagpapaginhawa sa isang manlalakbay ang nagsilbing pananggalang ni Santiago laban sa araw at bagyo na kanyang sinuong sa paglalakbay para lamang maihatid ang mabuting balita ni Jesus sa tanan. Ang sombrero ng peregrino ay iaalay ni Sister Regina Dayaw. Kabibe. Ang koncha o kabibe ang ginamit ni Santiago sa kanyang pangkain habang siya ay naglalakbay. Ito rin ang ginamit niya sa pagbibinyag sa mga naging Kristiyano dahil sa kanyang pangangaral. Ang kabibe ay sumisimbolo sa pag-usbong ng panibagong buhay, kung kaya't tunay na nasumpungan ng mga taong nakinig sa pangangaral ni Santiago ang bagong buhay na kasama ni Kristo. Ang kabibe ay iaalay ni Sister Yolanda Pia. Kalasag. Ang kalasag o panangga ang simbolo ng tagumpay na nakamit ng hukbong Kristiyano laban sa hukbo ni Abderrahman sa labanan sa Clavijo. Ang pagpapakita ni Santiago na sakay ng puting kabayo ang nagpalakas at nagbigay ng pag-asa kay Haring Ramiro upang pamunuan ang kanyang sandatahan na may higit na pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pamamagitan ni Santiago Apostol. Ang kalasag ay iaalay ni Sister Yolanda Musca. Espada. Ang espada ang sumisimbolo sa katapangan ni Santiago Apostol. Una,
sa pagiging mabuting tagapagtanggol ng pananampalataya at ng mabuting balita. At ikalawa ay ang kanyang katapangan sa pagiging martir ni Jesus. Siya bilang una sa mga apostol na nag-alay ng buhay, alang-alang kay Kristo, ang naging matatag na pagpapatibay ng kanyang tugon bilang pag-inom sa kalis ng Panginoon. Ang espada ay iaalay ni Brother Remigio Mosca. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng lahat. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikay aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago't idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pag-iliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mangako, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ngayon na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong Santa Iglesyang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabiring Maria na Ina ng Diyos, ni San Joseng matuwid na kanyang kabiyang, kaisa ng mga apostol, ni Santiago ang aming patron at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, 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 amen.
Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami palutulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kariya, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ngayon ng hatid ni Jesus na pag-ibig at kapayapaan. Peace be with you. Kapayapaan po sa lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan.
Naririto si Kristo ang kordero ng Diyos, ang pag-ibig ng Ama. Mapapalad tayong sa pag-ibig ng Diyos ay napupuspos, tumutulad at tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyong Espiritual. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahalot sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang daan namin tugod, lalaganap alam ng iyong misyon. Taong laga, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kapanalang kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Sarili ng mundo, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Natunghayan ay ang kabataan at sakrista ng parokya sa kanilang pagsasayaw ng awit ng misyon
hinggil sa ikalibandaang anibersaryo ng ating Kristyanismo sa ating bansa. Palakpakan po natin silang muli. Ngayon naman po, isasagawa po natin ang raffle mula po sa confraternity at sa parokya po ni Santiago. Para po sa 5 may dagdag biyaya, si Kervin Dungka. Kervin Dungka. Ikalawa po, Father Paul Evangelista. Hindi po. Nimpa Faustino. Nimpa Faustino. Nandyan ba? Nimpa Faustino. Umuwi na yata. O sige, si Erlinda Tamayo. Bali ang ikatlo ay si JP Gerundio o Gerundio. JP Gerundio. Wala. Umuwi na din. Gutom na. Russell Sayo. Maraming fans yun ah. Huling dalawa. Kasunod po si Amy o Amy Magsakay. Amy o Amy Magsakay. Ayun. Last na po. Last po. Raquel de la Cruz. Raquel de la Cruz. Okay. Dyan siguro ako mabubunot. May 3 po na may dagdag biyaya, bukod sa biyaya ng banal na misa, magkakaroon po ng imahen ni San Agustin. Clara Dayaw. Clara Dayaw. Congratulations. Si St. Joseph naman. El Shaddai. El Shaddai ang nakalagay. Basahin ko kayo pangalan ko. Gusto ko to. Ang ikahuli po na magkakaroon ng imahen ng ating patrong St. James the Apostle. Congratulations to Christian Sixto. Christian Sixto. Ayun. Congratulations po sa lahat. Lahat po ay biniyayaan na sa misang ito at meron pong may dagdag biyaya pa. Palakpakan natin mga nagsipagwagi. Sa ngalan po ng Parokya ni Santiago Apostol, sa pamumuno po ng aming Kura Paroko, Reverend Father Frank Sulit, at ang kanyang katuwang na pari, Reverend Father Menal Leonardo, kasama ang nagtataguyod ng buong nobinaryo sa paghahanda sa kapistahan ni Santiago Apostol, ang Confraternity of St. James the Great Claribel. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo, Father Paul
sa inyong paglalaan ng inyong oras at panahon upang manguna po sa banal na misa sa karangalan ng ating Pintakasi, Santiago Apostol. Father po, tanggapin niyo po itong aming munting handog mula po sa Confraternity of St. James. Muli po ang aming pasasalamat. Gayon din po, maraming salamat po sa lahat po na nag-alay para po ngayon sa misang ito. Muli po ang aming pasasalamat. Nabunot din pala ako. Salamat po, napakaganda pong frame. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang inyong mga mahal sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na pinapahayag na totoo at buhay ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Diyos.